Okay, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Muli mga kinigiliw ko mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay mga kapatid, ang topic natin sa pagkakataong ito, ang mga nakasisira sa pagdarasal. Pero kalakip ng topic na ito, tatalakay natin ang yung mga hindi kanais-nais o kasuklam-suklam sa pagdarasal. At ang pangatlo, yung mga yung hukom o kahatulan ng pag-iiwan ng pagdarasal. Ang tatlong mga puntong yan, napaka-iksi lang kung tutuusin. Kaya muli gusto kong ibahagi muli sa inyo mga kapatid itong salaysay ni Ibn Abbas sa kanyang pakikipagtalakayan o pakikipagdebate sa mga Khawarij noong kanyang kapanahunan sa panahon ito ng mga sahaba, kasi lumitaw ang mga Khawarij na kagaya sa atin ng nabanggit. Ang mga Khawarij, hindi kabilang sa kanila ang mga sahaba. Sila ay mga bagong yakap sa Islam, nagpaka-relihiyoso, mga relihiyoso, at nag-akala na mas mga maalam pa sila at mas relihiyoso kaysa sa mga sahaba, na kung saan napag-aralan na natin na ang propeta sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba, sila ang ating pinagkunan ng ating relihiyon ng Islam, na kung saan alam natin na ito ang unang musiba, krisis. Ano ba musiba? Sakuna. Ang sakuna ng pagpasok ng lihis na paniniwala sa dalisay na akida o paniniwala na pinaninindigan ng mga sahaba, na kung saan ito ang itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sa mga bagong Muslim na ito na kulang sa kaalaman, na pinag-ugatan ng lihis na paniniwala na nagsimula sa pagpatay mismo nila, pinatay nila ang khalifa na si Uthman bin Affan, at kung saan naghasik sila ng kaguluhan sa mga Muslim. Hindi ang layunin ng mga ito ay para maghasik ng kaguluhan, pero ang buong akala nila sila ang nasa katotohanan, at ang khalifa na si Uthman bin Affan at ang humalili sa kanya si Ali bin Abi Talib ay mga naliligaw na. Pero tiniyak naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pananatili ng pangkat ng umma, na kung saan maninindigan sa katotohanan, na kung saan sila ang mga sahaba, dalubhasa sa batas ng Islam sa kanilang kapanahonan noon, at ang susunod sa kanila ay ang mga pantas o mga ulama. Samantalang ang pangkat naman ng mga Khawarij na ito, na sobra-sobra ang pagiging reliyoso, ay mga relihiyosong mga mangmang, at ang mga nahikayat din nila ay kagaya din nilang mga relihiyosong mangmang, na kung saan pinagsama ng mga pantas na ito, ng mga dalubhasang ito sa batas ng Islam, ang tunay na ilm at amal, kaalaman at gawa, da'wa at jihad, pangangaral at pakikibaka, upang dalisayin ang umma mula sa mga paglilihis at bid'ah. Tunghay lang mo natin mga ginigiliw kong mga kapatid, sa pagkatong ito, ang sinabi ko kaninang salaysay ni Ibn Abbas tungkol sa pakipagtalakayan niya sa mga Khawarij o tinatawag na Haruriyya. Gusto ko lamang basahin sa inyo. Medyo may kahabaan ang salaysay na ito, at mayroon tayong makukuhang maraming mga aral sa salaysay na ito. Sundan nyo ako, malinaw naman siguro sa inyong mga screen dyan. Sa mga cellphone nga lang siguro medyo malabo.
O baka malabo lang sa akin, medyo matanda na. Okay. Sundan niyo ako mga kapatid sa pagbabasa. Ito'y narration ni Abdullah bin Abbas. Sabi niya, noong nanghimagsik ang Al-Haruriyya o ang mga Khawarij, ibinukod nila ang mga sarili nila sa isang lugar. Mayroon silang 6,000 na nagkaisa upang maghimagsik laban kay Ali bin Abi Talib. Palaging pinupuntahan si Ali bin Abi Talib ng mga tao upang sabihin sa kanya, O Amirul Mu'minin, ang mga taong ito ay naghimagsik o nag-alsa laban sa iyo, nagrebelde. Pero ang tugon ni Ali bin Abi Talib palagi, sabi niya, Da'hum hatta yakhruju fa inni la uqatiluhum hatta yuqatiluni wa sawfa yaf'alun. Hayaan ninyo silang mag-alsa. Hindi ko sila lalabanan hanggat hindi nila ako lalabanan, at gagawin nila ito. Ibig sabihin, naghihintay lang si Ali bin Abi Talib at ayaw niya magsimula ng labanan, kundi hihintayin niya na ang mga Khawarij nito ang magsisimula ng labanan. Dahil dito, isang araw ay pumunta ako kay Ali, sabi ni Ibn Abbas, bago ang sala ng Dhuhr sa tanghali, at sinabi ko sa kanya, O Amirul Mu'minin, pahupain niyo muna ang init upang magsala at upang hindi ako mahuli. Kakausapin ko muna ang mga taong ito. Nagpaalam siya para makipag-usap doon sa mga nagrebuilde na mga Khawarij. Sinabi ni Ali, nangangamba ako sa iyo para sa iyo. Sinabi ko, sabi ni Abdullah bin Abbas, abay hindi. Kilala ako na may magandang asal at wala akong pininsalang sinuman. Pinahintulutan niya ako, o ni Ali bin Abi Talib, na pumunta, kaya nagsuot ako ng magandang damit, ang pinakamainam na mabibili sa Yemen. Nagsuklay, ibig sabihin nagpagwapo, nagsuot ng mamahaling damit at maganda, at dumalaw sa kanila sa oras ng tanghalian habang sila'y namamahinga. Nakita ko ang mga tao, pansin nyo itong puntong ito, nakita ko ang mga tao na ang pagpupunyagi nila sa ibada ay hindi ko ba nakita sa ibang tao. Ang mga noon nila ay nagkakasugat-sugat, o ibig sabihin nagkakakalyuhan na, dahil sa palagi ang pagpapatira pa sa pagdarasal. At ang mga kamay nila ay magagaspang, nakagaya sa mga paa ng kamilyo, na nakasuot ng mga damit na gusot-gusot, at makikita sa mga mukha nila ang puyat dahil sa kawalan ng sapat na tulog. Binati ko sila at sinabi nila, tuloy ka, ya Ibn Abbas. Tingnan nyo ang pula nila sa kasuotang maganda ni Ibn Abbas na isang sahaba. Sabi nila, ano itong damit na suot mo? Tinanong ko sila, anong pagpula ang nakikita ninyo sa akin? Tunay na nakita ko ang sugo ni Allah na nagdadamit ng mas mainam pa kaysa sa makikitang damit sa Yemen. At binikas ko sa kanila ang aya, Qul man harrama zinat Allah allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Ang aya na ito ni-recite na Ali bin Abi Talib bilang dagdag na dalil sa pula o papula nila sa kasuotan niya. Sa unang dalil niya na ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdadamit ng mas mainam pa kaysa sa kanyang suot. At dagdag na dalil ay ang aya na ito sa Suratul A'raf number 32. Nang ibig sabihin mo, sino ang nagbawal sa gayak ni Allah na pinalabas niya para sa mga lingkod niya at sa mga kaaya-aya kabilang sa panustos. Sabihin mo, ito ay ukol sa mga sumampalataya sa buhay pangmundo.
samantalang nakaraan ukol sa kanila sa araw ng pagbangon. Gayon kami masusing nagpapaliwanag ng mga tanda para sa mga taong umaalam. Pagkatapos ay nagtanong sila, ano ang nagdala sa iyo dito? Sinabi ko sa kanila, pansin niyo itong sagot naman ulit ng sahaba, naparito ako sa inyo mula sa mga sahaba ng probeta na mga muhajirun at ansar at mga anak ng tiyo at mula sa anak ng tiyuhin ng probeta na si Ali, ibig sabihin pamangkin na si Ali, na manugang niya. Tingnan nyo, pamangkin at manugang na sa kanila ay ibinaba ang Quran. Pansin nyo ang sinabi niya, sa kanila ibinaba ang Quran. Sila ang mas maaalam sa Quran kaysa sa inyo. Kayo ng mga bagong Muslim lamang, na wala naman akong nakikitang kasama ninyo na mga sahaba. Wala akong kasama na mga marja o mga maalam o mga pantas na kasama ninyo na mula sa mga sahaba. Kayo ay mga bagong yakap lamang. Narito ako upang iparating sa inyo ang nais nilang sabihin at iparating naman sa kanila ang nais ninyong sabihin. Tingnan nyo ang sagot ng mga Khawarij. May ilan sa kanila na nagsabi, huwag makipagtalo sa mga Quraysh sapagkat sinabi ni Allah, balhum qaumun khasimun. Tingnan nyo, may dalil naman sila. Ito'y dalil ng mga mangmang. May dalil nga lang. May dalil. Pero tama ba ang pagkakaunawa? Ang dalil, hindi naman angkop doon sa pinagbatayan. Bagkos sila ay mga taong nakikipag-alitan, kaya sabi nila, huwag kayong makipag-usap dyan kasi yan ay mga Quraysh. Kasi si Abdullah ibn Abbas ay Quraysh. Kasi ang Quraysh, ang katangian nila, mga taong nakikipag-alitan, huwag kayong makipag-debate dyan. Ito, ang dalil ay sa Zukhruf number 58. Mayroon namang dalawa o tatlo ang nagsabi, sabi ni Abdullah bin Abbas, to'y na nakakausapin namin siya. Kaya sinabi ko, ano ang hinanakit ninyo sa mga sahaba ng sugod ni Allah at anak ng tiyuhin niya na si Ali? Sinabi nila, 3 punto. Ang 3 punto ito, nabanggit ko na sa inyo nung nakaraan. Sinabi ko, ano-ano ang mga ito? Sinabi nila, ang isa, ginawa ni Ali bin Abi Talib na tagahatol ang tao. Samantalang sinabi ni Allah, innal hukmu illa lillah, ang paghahatol ay ukol lamang kay Allah. Kaya ikaw Ali bin Abi Talib na khalifa, ikaw ay kafir kasi naglagay ka ng tao na tagahatol samantalang mayroong dalil. May dalil na naman. Ang paghahatol ay ukol lamang kay Allah. Ito ay nasa Suratul An'am 57 at saka Suratul Yusuf 40 at saka 67. Pare-pareho ang tatlong mga aya na yan. Innal hukmu illa lillah. Sinabi ko, sabi ni Abdullah ibn Abbas, kung ganon, ito ang una. Sinabi nila, ang ikalawang punto, nakipaglaban siya at hindi naman kumuha ng bihag at samsam. Ang samsam, yung ganima, kung sila, o kaya yung katunggalin nila, sina Muawiyah, kasama sina Aisha, kung sila ay mga kuffar, ang bihag ay ipinahihintulot sa atin. At kung sila naman ay mga Muslim, ang bihag ay ipinagbabawal sa atin at ganun din ang pakikipaglaban sa kanila. Malakas talagang punto. Kaya sa mga bagong Muslim, makita nila, ito ang tama. Ang mga sahaba na ito ay lumihis na, kaya mga kuffar na sila. Tingnan nyo ang tugon ni Ibn Abbas. Sinabi ko, kung ganon, ito ang ikalawang punto. At ano naman, ang ikatlo, yan, binibigyan pa rin niya ng pagkataon. Baka mayroon pa. Ano naman yung ikatlo? Sinabi nila, tinalikuran niya ang pamagat na Amirul Mu'minin. Kung hindi siya Amirul Mu'minin, kung ganon, siya ay Amirul Kafirin. Sinabi ko, tinan nyo ulit, pagkakataon ulit na binibigay ni Ibn Abbas, mayroon pa ba kayong ibang punto maliban sa tatlong ito?
Sinabi nila, sapat na sa amin ang mga ito. Sinabi ko sa kanila, tingnan nyo maigi mga kapatid ang mga mahalagang aral. Kung babasahin ko ba sa inyo mula sa aklat ni Allah at sunna ng probeta niya ang magpapabulaan sa inyong sinasabi, magbabalik loob ba kayo? Sinabi nila, oo. Sinabi ko, tungkol sa sinasabi ninyo na ginawa ni Ali na tagahatol ang mga tao. Babasahin ko sa inyo mula sa aklat ni Allah na kung saan ay itinalaga niya o itinalaga ni Allah bilang tagahatol ang tao sa isang kapat lamang na dirham. Ang halaga, 1/4 lamang na dirham. Inotos ni Allah sa tao na humatol sa usaping ito. Usaping ang halaga lamang ay 1/4 na dirham. Sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa mithlu ma qatala minan na'mi yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum. O mga sumampalataya, huwag kayong pumatay ng pinangangasong hayop habang kayo ay mga nasa ihram. Ang sinumang pumatay nito kabilang sa inyo ng sinasadya ay may isang ganting tulad ng pinatay niya na mga hayupan na hahatol rito ang dalawang may katarungan kabilang sa inyo. Al-Ma'idah 95. At ito, sabi ni Ibn Abbas, at ito ay kabilang sa hatol ni Allah na itinalaga niyang tagahatol ang tao sa usaping ito. Kung nanaisin ni Allah, ay maaari siyang humatol sapagkat ipinahintulot niya, subalit ipinahintulot niya na ang tao ang hahatol. Sumpa man kay Allah, tatanungin ko kayo, alin ang mas mahalaga? Ang paghahatol ng mga tao tungkol sa muling pagkakasundo ng naglalaban upang mapigilan ang pagdanak ng dugo, o ang tungkol sa pangangaso ng kuneho? Ang kuneho, ito yung sinabi niya kanina nung unang-una, na 1/4 na dirham lamang ang kanyang halaga. Napakaliit. Alin ba ang mas mahalaga? Sinabi nila, tiyak na ito ang mas mahalaga. Mas mahalaga ang pagkakasundo ng dalawang pangkat na naglalaban. Dinagdag ulit na dalil ni Ibn Abbas, hinggil sa babae at asawa niya. Sinabi ni Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Kung nangamba kayo sa isang hidwaan sa pagitan nilang dalawa, ay magpadala kayo ng isang tagahatol mula sa kaanak ng lalaki at isang tagahatol mula sa kaanak ng babae. Kung nagnanais silang dalawa ng isang pagsasaayos, ay magpapatugma si Allah sa pagitan nilang dalawa. Tunay na si Allah ay laging maalam, tagabatid. An-Nisa 35. Sabi ulit ni Ibn Abbas, hindi ba na ang paghahatol upang magkasundo ang naglalaban at mapigilan ang pagdanak ng dugo ay mas mahalaga kaysa sa paghahatol hinggil sa mga aura o pribading bahagi ng katawan ng isang babae. Tapos na ba tayo sa puntong ito? Nagtanong ulit si Ibn Abbas. Ang unang punto, tapos na ba tayo? Sinabi nila, oo. Sinabi ko, tungkol naman sa sinasabi ninyo na si Ali ay nakipaglaban, subalit hindi siya kumuha ng bihag na mga babae at hindi rin kumuha ng samsam, ganima. Ito ang kanyang kasagutan. Bilang tanong, kukunin ba ninyo bilang bihag ang inyong ina sa Islam na si Aisha at ituring na halal para sa inyo na asawahin na kagaya sa pagturing ninyo na halal para sa inyo ang iba pang babae na ina ninyo? Kung sasabihin ninyo, oo,
Itinuturing namin na siya ay halal para sa amin, kagaya sa pagturing namin sa mga ina namin na halal para sa amin na asawahin. Nakagawa na kayo ng kufur. Nakagawa na kayo ng kufur. At kung sasabihin din ninyo, hindi namin siya ina, si Aisha, hindi namin siya ina, nakagawa din kayo ng kufur. Nasa pagitan kayo ng dalawang pagkaligaw. Pumili na lamang kayo sa dalawa. Dito ngayon ni-recite ni Ibn Abbas ang ayat, An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ang probeta ay higit na malapit sa mga mananampalataya kaysa mga sarili nila. Ang mga may bahay o ang mga asawa niya ng probeta ay mga ina nila, mga ina ng mga mananampalataya. Al-Ahzab number 6. Sumagot sila, oo. Ibig sabihin, natapos na ang pangalawang punto na dahilan ng kanilang pag-aalsa at pagturing sa khalifa na kafir na dapat labanan. Tungkol naman sa pagtanggal ni Ali ng pamagat na Amirul Mu'minin, bibigyan ko kayo ng kalulugdan ninyo. Ang probeta ay nakipagkasundo sa musyrikin sa araw ng Hudaybiyah. Sa inyo kung alam ninyo ang sira doon sa kasunduan sa Hudaybiyah, tinawag ng probeta si Ali upang isulat ang kasunduan at ipinasulat niya dito. Inotos niya, Bismillahirrahmanirrahim. Ito sa panahon ng kasunduan sa Hudaybiyah. Sinabi ni Suhail, si Suhail itong kinatawan ng Quraysh ng mga musyrik, hindi namin alam ang Ar-Rahman, hindi namin alam kung ano ito. Isulat mo na lamang, Bismikallahumma. Yan ang utos ng kinatawan. Sa ngalan mo, Allah. Kaya't inutosan ng probeta sallallahu alaihi wasallam na iyon ang isulat. Pagkatapos ay pinasulat niya kay Ali, ito ang ipinagkakasundo ni Muhammad, ang sogo ni Allah. Sinabi naman ni Suhail, kung nababatid lamang namin na ikaw ay sogo ni Allah, ay hindi ka namin hahadlangan sa tahanan ni Allah at hindi ka namin didigmain. Subalit isulat mo, Muhammad bin Abdullah. Sinabi ng probeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ako ay sugo ni Allah kahit pa nga pasinungalingan ninyo ako. At inutusan niya si Ali radhiyallahu anhu na isulat ang Muhammad bin Abdullah at burahin, pansin niyo itong sagot, at burahin ang salitang sugo ni Allah. At ipinasulat ang ito ang ipinagkakasundo ni Muhammad na anak ni Abdullah. Tinanggal ang Rasulullah na title niya. Sinabi ni Abdullah bin Abbas, sumpa man kay Allah na ang sugo ni Allah ay mas mabuti kaysa kay Ali, na siya mismo ang bumura sa pangalan niya. Yung si Ali na inyong akusahan na kafir, Amirul Kafirin, kasi tinalik na niya ang title na Amirul Mu'minin. Kaya sumpa man kay Allah na ang probeta sallallahu alaihi wasallam ay mas mabuti kaysa kay Ali, na siya mismo ang bumura sa pangalan niya. Ang pagbubura sa pangalan niya ay hindi magbubura sa pagiging probeta niya. Tapos na ba tayo sa puntong ito? Sinabi nila, oo. Tingnan nyo, ang 2,000 daw sa kanila, sabi ni Abdullah bin Abbas, ay nagbalik loob, samantalang ang iba sa kanila ay nagpatuloy sa pagre-rebelde at nakipaglaban sa khilafah, sa pamahalaan ng Islam, at napatay ayon sa kamangmangan nila. Inshallah mga kapatid, bukas ay tatalakayin natin ang mga mahalagang aral na makukuha sa naganap na talakayang ito sa pagitan
sa pagitan ng sahabi na si Abdullah bin Abbas at mga relihiyosong mangmang na mga bagong yakap lamang sa Islam. Dadako na po tayo mga kapatid sa mga nakasisira sa pagdarasal. Muli, malinaw ba ang ating presentation? Okay, alhamdulillah. Kagaya sa sinabi ko kanina, mayroon pang dalawang paksa o masala ang ating tatalakayan pagkatapos ng mga nakasisira sa pagdarasal. Yung tungkol sa hindi ka nais-nais o kasuklam-suklam sa pagdarasal. At ang pangatlo, hukom o kahatulan sa mga nag-iiwan ng pagdarasal. Okay? Yan ang mga paksang tatalakayin. Unahin natin ang unang paksa o unang masala. Nasisira ang pagdarasal ng mga sumusunod. Una, nasisira ang pagdarasal kapag nasira ang pahara, kung nagkaroon ka ng hadath. Sapagkat ang pahara ay kondisyon na atin ang natalakay upang magkabisa ang sala. Kapag nawala ng bisa ang pahara, ay nawala rin ng bisa ang sala. Ikalawa, ang pagtawa ng may boses. Ang tinutukoy dito ay ang paghalakhak na nakasisira ng pagdarasal. Ito ay itsuma sapagkat ito ay kagaya sa salita. Bagos ay mas matindi pa dahil naroon ang pagsasawalang bahala o paglalaro na sumasalungat sa layunin ng pagdarasal. Sumasalungat siya sa khusyu'. Pero ang pagngiti ng walang halakhak ay hindi nakakasira nito. Ito yung inulat daw ni Ibn Mundhir at marami pang mga ruwa. Ikatatlo, sadyang pagsasalita ng hindi kinakailangan. Ito ay inulat ni Zaid bin Arqam na sinasabi, kuna natakallamu fi salah yukallimu rajulu minna sahiba wa huwa ila jambihi fi salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Dati kaming nagsasalita sa pagdarasal, kinakausap ng lalaki sa amin ang kasama niya, nakatabi niya sa sala, hanggang sa ibinaba ang aya. Ito'y aya, wa qumu lillahi qanitin, magsitayo kayo kay Allah bilang mga masunurin. Al-Baqarah 238. Kaya inutusan kami na manahimik at pinagbawalan kami na magsalita. Pero kung magsalita nang dahil sa kamangmangan, kawalan ng kaalaman, ignorante o kaya nakalimutan, hindi masisira ang pagdarasal. Tanako tayo sa kaapat, ang pagdaan ng babaeng nasa hustong gulang, asno o asong itim sa harapan ng nagdarasal ng walang harang sa pagpapatirapaan niya. Ang hadith, kapag tatayo ang sinuman sa inyo upang magdasal, ay maglagay siya ng harang sa harapan niya ng kagaya sa likuran ng sandala ng manlalakbay. Kung walang kagaya sa likuran ng sandala ng manlalakbay, ay mapuputol ang dasal niya ng asno, babae at asong itim. Ang tinutukoy dito na sandalan, akhiratur rahal, sandalan ng manlalakbay. Yung upuan sa ibabaw ng kamilyo, yung kagaya din sa upuan na inilagay sa likod ng kabayo. Ang laki nito ay katumbas ng isang siko na siyang laki na ipinahintulot na gawin nating sutra o pangharang
sa ating dito napipilipit ako, pagpapatirapaan. Kaya kung magsala, nirekomenda na maglagay tayo ng harang sa ating harapan. Dadako tayo sa ikalima, paglabas ng aura ng sinasadya. Ito'y nauna na nating natalakay sa mga kondisyon. Ika-6, pagtalikod sa kibla. Sapagkat ang pagharap sa kibla ay kondisyon upang magkabisa ang pagdarasal. Ika-7, pagkapit ng nadyasa sa nagdadasal. Dito, kalakip ang kaalaman na mayroon ang nagdadasal, mayroon siyang nadyasa at naalala niya. Kapag hindi niya ito inalis kaagad, kailangan niyang alisin. Ika-8, pag-iwan ng anumang haligi at kondisyon nito ng sinasadya at walang dahilan. Ika-9, dami ng gawaing hindi kabilang sa pagdarasal. Mapansin mo minsan, lalong-lalo yung mga kabataan sa sala, kung saan na nga time na nagsasala, kung ano-ano pang mga ginagawa. Nang hindi kinakailangan. Kagaya halimbawa, pagkain o kaya pag-inom ng sinasadya. Ika-10, pagsandal ng walang dahilan, sapagkat ang pagtayo ay isang kondisyon upang ito ay magkabisa. 11, sadyang pagdagdag ng haligi sa gawain, kagaya sa pagdagdag sa pagyukod, pagpapatira pa, sapagkat ito ay paglabag sa paraan na nakasisira ayon sa itsuma. Sinasadyang uunahin, ito ang number 12, ang ilang mga haligi sa iba. Sapagkat ang pagkakasunod-sunod, kung maalala ninyo, pagkakasunod-sunod ay isang haligi din ng pagdarasal na una na nating natalakay. 13, sinasadyang pagsalam bago pa matapos ang sala. Okay, number 14, sinasadyang pagbabago ng kahulugan sa pagbabasa. Halimbawa, pagbabasa, lalong-lalo na ng Al-Fatiha. Kapag kasinadya ang pagbabago ng kahulugan, kapag pinilipit ang pagbigkas, ito kasi ay haligi. At ang number 15, pagsira sa niya sa pamagitan ng pabagong pagsira at pananatili dito, sapagkat ang pananatili sa niya ay isang kondisyon. Ngayon, dadako na tayo sa kasuklam-suklam sa pagdarasal. Kasuklam-suklam ang mga sumusunod. Una, ang paglimita sa Al-Fatiha sa unang 2 rak'a. Sa katamaran, kunyari, ayaw na mag-reset ng susunod pang sura pagkatapos ng Al-Fatiha. Ikalawa, yung pag-uulit ng Al-Fatiha. Ito ay pagsalungat din sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero kung inulit ito dahil sa pangangailangan, kagaya sa pagkaligta sa khusyu', yung khusyu', yung taimtim na pagdarasal habang ito ay binabasa, kaya hinangad niyang ulitin ito upang maging taimtim sa puso ang pagbabasa. Ito daw ay walang anuman sa kondisyon na hindi ito maging dahilan ng pag-aalinlangan. Ikatlo, kasuklam-suklam ang paglingon ng bahagya sa pagdarasal nang hindi kinakailangan. Ayon sa salita ng propeta
nang tinanong hinggil sa paglingon sa pagdarasal, sabi niya, huwa ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil abd. Ito ay isang pagnanakaw. Nagnanakaw ang demonyo mula sa pagdarasal ng alipin. Ngunit kung ang paglingon ay kinakailangan, ay walang anuman, okay lang. Kagaya sa isang nagbuga, yung pagbubuga natin, pagduduraan natin ng walang laway ng walang laway sa kaliwa ng 3 ulit, kapag ramdam natin na parang mayroong bulong sa atin, ang paglingong ito ay dahil sa kailangan na inutos din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kagaya sa isang babae, yung babae na natakot o nangamba na mawala ang anak niya, kaya siya lumingon habang nagsasala upang mabantayan. Ang lahat ng mga ito ay bahagyang paglingon lamang, pero sa isang lubosang lumingon o tumalikod na sa kibla, ito ay nakapagpapawalang bisa. Nasisira ang pagdarasal kung ito ay walang dahilan, na kagaya ito sa halimbawa, kagaya din sa matinding pangamba at iba pa na katulad nito. Ika-4, pagpikit ng mga mata sa pagdarasal, sapagkat ito daw ay paggaya sa mga mago, ang mga Madyos. Ang mga Madyos, ito yung mga taong sumasamba sa apoy. Sinasabi ring ito ay paggaya sa mga Hudyo. Gayon din naman sa mga Kristyano, kung sila ay magdasal ay pumipikit. At tayo ay pinagbawalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na gumaya sa mga kuffar. Ang ika-5, paglapat ng mga siko sa pagpapatirapa. Ayon sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fis sujud wala yabsutu ahadukum dira'aihi in bisatal kalb. Maging tuwid kayo sa pagpapatirapa at huwag ilapat ng sinuman sa inyo ang mga siko niya sa lupa, na kagaya sa paglalapat ng aso. Yung siko dapat nakataas, hindi nakalapat sa lupa, at narapat na ibuka ang mga siko at iangat ito sa lupa, at huwag gumaya sa aso o hayop. Ika-6, dami ng paggalaw ng pagdarasal, dahil ito ay pagkakaabala ng puso na sumasalungat ulit sa khusyu o taimtim na kinakailangan sa pagdarasal. Ika-7, nakapamaywang. Ipinagbawal sa lalaki ang magdasal ng nakapamaywang. Ika-8, ang sadal at pagtakip ng bibig sa pagdarasal. Ipinagbawal ng propeta ang sadal o pagdarasal at sa pagdarasal at ang pagtatakip ng lalaki sa bibig niya. Ang sadal ay ang paglalagay ng damit sa mga balikat nang hindi ibinabalik daw ang dalawang dulo nito sa mga balikat niya. Pinapalaylay lang, ibig sabihin. Sinasabi na ito ay pagpapahaba, katumbas din siya ng pagpapahaba ng damit hanggang sa sasayad sa lupa. Kaya nangangahulugan ang sadal ng isbal, yung pagpapahaba ng laylayan ng damit. Ika-9, pakikipag-unahan sa imam. Ayon sa salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba natatakot ang isa sa inyo kapag tinaas niya ang ulo niya nang nauna sa imam, na gagawin ni Allah ang ulo niya na ulo ng asno, o gagawin ang ulo niya na anyong asno?
Ika-10, ang pagsasalit ng mga daliri. Tingnan nyo ang picture, kung nakita ninyo, ganyan ang tinutukoy ng pagsasalit. Pagsasalit ng daliri. Ipinagbawal ito ng propeta sa isang nagudo at pumunta sa masjid upang magdasal. Kaya kung kasuklam-suklam daw ang pagsasalit ng mga daliri sa wudu, higit itong kasuklam-suklam sa pagdarasal. Ang pagsasalit ng daliri ay ang pagpapasok ng mga ito sa pagitan ng isa't isa. Ang pagsasalit ng mga daliri sa labas siyempre ng pagdarasal ay hindi kasuklam-suklam kahit pa nasa masjid, sapagkat ito daw ay ginawa din ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ika-11, pagpigil ng buhok at damit. Inutusan ng propeta na magpatira pa sa 7 buto at huwag pigilin ang damit at buhok niya. Ang pagpigil ay nangahulugan ng yung pagsasama, na ipagsama ang mga ito. Maaari rin ang kahulugan nito ay ang pagpipigil sa mga damit at buhok sa paglapat habang nasa pagpapatira pa. Lahat ng mga ito ay kabilang sa pagkilos na hindi kinakailangan na kumukontra sa nabanggit na nating khusyu'. Ang ika-12, ang pagdarasal habang nakahain ang pagkain o nagpipigil sa tawag ng kalikasan. Tawag ng kalikasan, halimbawa magsasala ka habang natatay ka o kaya naiihi ka. Kaya sabi ng propeta, la salatal bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Walang sala habang nakahain ang pagkain o nagpipigil sa tawag ng kalikasan. Ang dahilan sa pagkasuklam habang nakahain ng pagkain, kapag nabibighani ka halimbawa o nagugustuhan ng sarili mo ang pagkain, at maaari naman siyang kumain at ang pagkain ay nakahain na sa harapan. Ngunit kung ang pagkain ay nakahain nga, subalit siya naman ay nag-ayuno, busog o hindi naman nagkakagusto sa pagkain, o kaya ay hindi niya maaring makain dahil sa tindi ng init nito, sa ganitong kalagayan ay hindi nakakasuklam para sa kanya ang sala, bagaman ang pagkain ay nakahain. Tungkol naman sa dalawang tawag ng kalikasan, ito ay ang ihi at dumi na ipinagbawal sapagkat ito ay nakakaabala sa puso ng pagdarasal. Gugulo sa isipan niya na salungat sa khusyu'. Tadako tayo sa 13, pag-aangat ng paningin sa langit. Narapat na itigil ng tao ang pag-aangat ng mga paningin sa langit sa dasal o kaya ay talagang tatanggalin ang mga paningin nila. Ito ay pagdidiin ng propeta sa pagbabawal niya ng pagtingala habang nagdadasal. Ngayon, dadako tayo mga kapatid sa kahatulan ng nag-iiwan ng pagdarasal. Ang nag-iwan ng pagdarasal habang nagkakaila habang nagkakaila o hindi niya kinikilala ang pagiging obligado nito, ang taong ito ay kafir na umurtad sabagkat siya ay nagpapasinungaling kay Allah sa sugo niya at sa napagkasunduan, ijma ng mga Muslim. Subalit ang nag-iwan nito, pansin niyo mga kapatid ha, yung nag-iwan nito daw dahil sa pagsasawalang bahala at katamaran. Ang tama ay isang kafir kapag iniiwan niya ito ng palagian at tuluyan. Palagian at tuluyan. Ayon sa salita ni Allah, tingnan nyo, فَإِنْ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Ngunit kung nagbalik loob sila, nagpanatili sila sa pagdarasal at nagbigay sila ng zaka, mga kapatid ninyo sila sa relihiyon. Tawbah 11. Ito ay nagpapatunay na kapag hindi nila isinabuhay ang kondisyon na pagpapanatili sa pagdarasal, sila ay hindi mga Muslim at hindi natin mga kapatid sa Islam. At ito ay karagdagang sinabi ng propeta,
al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Ang tipan sa pagitan natin at nila, ang nilang tinutukoy dito ay mga kuffar. Ay ang pagdarasal. Ang sinumang nag-iwan nito ay naging kafir. Sa pang hadith, inna bayna rajuli wa bayna shirk wal kufri tarkus salah. Tunay na ang pagitan ng tao at pagtatambal o shirk at kufur o pagtanggi sa pananampalataya ay ang pag-iiwan ng pagdarasal. Pero pansinin ninyo mga kapatid, ang kaibahan. Ang sinumang nagdadasal, kung minsan at nag-iiwan kung minsan, o nagdadasal ng isang obligado o dalawa, sa panlabas ay hindi maaari hindi maaari na ituring na kafir sapagkat hindi niya ito iniwan ng lubusan. Batay sa teksto ng hadith na ating binasa, ang pag-iwan ng pagdarasal. Pansinin ninyo ang dalawang nakasulat yan mga kapatid. Sa mga nakapag-aral ng basic sa Arabic, napakalinaw ang kaibahan ng dalawang iyan. Kaso nga lang sa salin, maaaring akala natin ay pareho lang. Tingnan nyo ang una, tarkos salatin. Kung maalala nyo sa grammar, ito ay indefinite. Kung tao, tarikos salatin. Pag-iwan ng isang pagdarasal. O kaya, ang nag-iiwan ng isang pagdarasal. Yun ang meaning. Pangalawa, ito yung sinasabi ng author ng libro na aking pinagbatayan mga kapatid na binabasa natin dito, na nagdadasal kung minsan, itong una nito, nagdadasal kung minsan at nag-iiwan kung minsan ng pagdarasal ng isang obligado o kaya dalawa. Kaya sa panlabas, ang mga ito ay hindi maaaring maituring na kafir. Samantalang ang pangalawa, tarkos salati, definite na dito. Definite na. Samantalang sa ibabaw, indefinite. Definite na dito. Ito ang lubosang pag-iiwan ng pagdarasal. O kaya tarikos salati, pag-iiwan ng pagdarasal. O ang nag-iiwan ng pagdarasal. Iban ko kung nakuha ninyo ang kaibahan, hanggang dito lamang mga kapatid, at insyaAllah, kita-kita ulit tayo bukas. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.